Sa fishing capital ng Pilipinas na Navotas City ay nagkaroon kami ng tsansa na ma-experience ang pangingisda. Pero hindi lang ito ang aming nasaksihan. Nakita at nalaman din namin ang kanilang mga kalakaran, mga kinakaharap na pagsubok at kung ano ang araw-araw nilang sinusuong sa gitna ng karagatan para makapagbigay ng pagkain, pag-asa at buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa Tansa, Navotas, doon kami nagkita ng alas 3 ng hapon ni Renz. Ako nga pala si Renz Eden Colminas. Ako nga pala yung boat captain ng bangka na to. Dito sa lugar na to nakikita-kita ang mga kasamahan niya na lumalaot sa bangka. Nang nandito na ang halos lahat ay pumunta naman kami sa diki ng Tansa dahil doon nakapark ang kanilang bangka na si Colminas. Hindi nga rin nagtagal at pinaandar na nila ang bangka. Pero meron pa pala kaming susunduin. At ito si... Kokong na lang, sa lugar namin. Kasi hindi naman ako napapad doon sa malayo. Pagdating nga ni Kokong ay may dala pang chichirya para sa akin. Nanonood daw pala siya ng mga vlogs natin. Yun oh. Thank you, Dol. Salamat. Bigyan tayo Mr. Chips. At dahil kompleto na nga ang lahat ay lumaot na kami. Ngunit hindi pa pala din ito ang oras para tuluyang lumayo sa dagat dahil meron pa silang mga gagawin. Di ba po mag-uumpisa yung ano nyo? Ano po yung mga unang ginagawa nyo para maghanda? Yan, namili kami kanina. Tapos ngayon, yung mga mga malalaking sira ng lambat namin, tinututos lang namin yon para pagdikitin para hindi makatakas isda. Ano gagawin natin, guys? Mamimili tayo ngayon ng baon namin. Ulam ba yan? Ulam, gargila ng tao, bigas. Ano ulamin natin, guys, mamaya? Tinola na ulam natin. Tinola, sarap. Oo, kanina nga ay sinamahan ko si Renz na mamili ng mga kakainin nila sa bangka. Ano, baon namin, 2.5. 2.5 yung baon? Baon namin mismo. Oo, laki rin pala, no? Mahaba-habang biyahe ang kada alis nila dahil halos nasa kalahating araw silang nasa dagat o 12 oras. Alright guys, so nandito na kami sa bangka nga. Huminto muna kami dito kasi ganun pala yung ginagawa nila. Huminto muna sila para mag-ayos katulad ng pagluluto, tapos pag-aayos ng mga lambat. Kuys, ano niluluto mo, Kuys? Wala, pagkain Pilipino. Hey! Nakakamangha dahil ang dami nilang nagagawa dito sa loob ng bangka. Talagang diskarte ang pangunahing kailangan na mayroon ka kung sasama ka dito. At makalipas nga ang ilang minuto ay eto na. Tuluyan na tayong lalaot sa dagat. Okay, lalayag na tayo. Okay, lalayag na tayo guys! Eto na at tuluyan na tayong lalayo. May halong kaba, excitement at may dasal na maging maayos sana ang lahat at walang mangyaring masama sa amin sa kalagitnaan ng dagat. Habang tuluyang umaandar ay kasabay din namin ng iba pang mga bangka na lumalaot ngayong araw. Ito ang makina, lugar sa loob ng bangka kung saan dapat magdoble ingat dahil marami na ang naaksidente dito. Itong ilaw na to, ito yung ginagamit namin para tumalon yung isda. Pag tumalon ng marami, maariyan na kami. Ito para kumanang kaliwa yung yung andar natin. Ayan, kanan. Tutulak ko kakanan, Ito kaliwa. Tapos sa makina naman, silinyador lang. Bata pa lang ako, nasa 16-15 years old, nagbabangka na ako. Paano ka napunta dito sa ganitong klase ng hanap buhay? Noon, nakasanayan ko na kasi tabing dagat kami. Sa araw-araw na sumasama ako ng dagat, natututo na lang din ako. Para kanino mo naman ginagawa ito? Para sa para sa pamilya at para sa anak ko na rin. Palubog na ang araw at kitang-kita namin ang napakagandang sunset na lagi nilang nakakasama sa araw-araw ng paglalayag. Sobrang personal ng lakbay na to para sa akin dahil sa unang pagkakataon ay may experience ko ang naging trabaho ng aking mga tito, mga pinsan at ang aking lolo na nagpalaki sa akin.
may experience ko na sa kung paanong paraan niya ba tinaguyod ang kanyang mga anak. Dito tayo sa unahan ng bangka, guys! Hey! Manis! Boss Kokong! Diyan lang tayo mag-ano, maglalapit na lang. Dyan na tayo, malapit na tayo, boys. Ganun nga siya maglalapit. Mahirap ba yan? Mahirap? Hindi, sanayan lang. Kasi trabaho talaga namin eh. Para sa amin madali na lang. Lumalayo na kami. Actually, hindi ko alam kung nasaan ang lugar. Pero yan, ito na yung mga city lights. City lights. Paano nyo nalalaman? Di ba yan? Parang puro dagat lang naman yan. Hindi ko naman alam kung saan tayo hinto eh. Paano mo, ano yung palatandaan ba? Naghahanap muna tayo ng isda. Yung mga tumatalon na isda? Kaya siya naghahanap dyan. Hindi mahala natin yung lambat na natin yung nagsasalita na. Ilang taon na po ba kayo? 21, may anak na po. Isa. Ilan po ang anak na? Isa. Isa lang ho. Ilang taon na po? Mag-aapat na taon na rin. Mag-aapat na taon. Ilang taon na po kayong nanginis na? Hindi ko mabilang eh. Hindi ko rin po matanda kung kailan ako una sumama. Pero ano pa lang po ako nun, 13 years old. 13 years old. Grade 3 lang po pinagtapos ko. Wala akong pinag-aralan. Bakit po hindi kayo nakapag-aral? Dahil Tapos to sa wala pong mapaaral? Opo, ako sa paaral. Wala eh. Tatay ko mandaragat lang din. Hindi kami kayang tagoy sa hirap eh. Kaya kumbaga, sa aming magkakapatid, di ba kasi kami, ako na yung nag-adjust. Kumbaga, gusto ko rin matulungan mga kapatid ko. May pangarap ako sa sarili ko, pero sa kanila ako nalang tutuparin. Sa mga oras na to ay naghahanap-hanap na sila ng isda. Gamit ang ilaw ay nabubulabog nila ang mga isda. Dahil naliliwanagan ito ay makikita rin nila kung saan ito nagtatalunan. Meron daw doon yung kabilang bangka, naglalatag na. Kasi sumisenyas. Ano yung senyas? Yung kulay pula? Yung lente. Yung lente? At eto na nga, nagsimula na silang mag-arya ng lambat. As of this moment, iniikot-ikot lang namin yung bangka para itong mga lambat, paikot din sila. Pagkatapos maiyarya ang lambat, ay pupunta naman sa susunod na proseso. Ano ginagawa mo, ya? Titimbog. Ha? Titimbog. Ano yan? Mabugaw isda. At syempre, inexperience na rin natin. Habang tinitimbog, ay iniikot-ikot lang ni Renz ang bangka. Sexy! Sapat naman po ba yung yung kinikita niya? Depende po. Minsan po kasi meron, minsan wala. Ayan talagang dagat. Minsan wala, minsan meron. Pwede niyo po ba ma-share kung magkano po? Nung unang labas po namin, kumita kami ng 720. Tapos kahapon, wala po kaming huli, 200 lang po. Pero pagka kunyari, yun nga, mababa lang yung kita niyo. Ayun, wala tayong magagawa doon. Mayari kapag ganyan, may bagyo na. Minsan di kami nakapag-anap buhay, nakapondo lang kami. Minsan wala kaming huli, talo talaga. Wala talaga yung magagawa kasi uwi na lang kami. Ngayon season pa ng isda ngayon. Pero pagdating ng bagyuan na wala na. Naunawaan na nila yung ganung panahon talaga. Season na ng bagyo yung ganun. Pagkatapos maarya at umikot ang bangka, eto na, kukunin na nila pabalik ang mga nahuling isda. Sobrang sarap sa feeling na makita namin for the first time ang proseso sa panghuhuli ng maraming isda. At ang nakita ko ay hindi lang basta pag-arya o pagkuha ng lambat sa dagat. Ito ay nagsisimbolo ng kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya. At bawat isdang kanilang makukuha ay pandagdag para sa kanilang panggastos kinabukasan. Ay! Ano yun, Rhea? Ang ganda ng kulay, Re. Nagsasalita siya, oh. Subscribe. What's up, guys? This is Editing Adam. Malapit na tayo mag 2 million subscribers. So, please, if you can hit that subscribe button. That would mean so much para sa akin. 2M subs. Hey! Saan ba karaniwang ginagamit tong isda na to, Kuy? Ano? Fishball. Fishball? Ito yung kinakain nyo, guys. Fishball. Ayun, oh.
Ito palang isda na to na tinatawag na kabasi o Nematalosa sa kanyang scientific name ay ang ginagamit sa mga fishball. Mahaba din pala nun, no? Palakpakan muna, guys! Ay! Ay, tatrabaho ba? Hindi kasi natutuwa ako eh. Kasi ang nagsasaya pagkasama mo, barkada. Yun. Pag nahila na pabalik ang lahat ng lambat sa bangka, maglalabas naman sila ng isa pang lambat para isalo doon ang mga nahuling isda dahil ang susunod na hakbang ay isa-isa na nila tong tatanggalin sa lambat. Pero bago to, ay nag-aya na silang kumain. Guys, kakain na tayo ngayon. Let's do this. Oy, salamat po, boss. Kita ka dyan, boss. Hey! Boys, ano po pangalan niya, boys? Marlon po. Ilang taon na po kayong nangingisda po? Ano pa lang ako, mga 14 anos nangingisda na ako. Bakit po ito na po yung napili niyo kung ano? Hindi po masyado nakakapagtapos sa pag-aaral, kaya ito yung napili ko. Masaya po ba kayo sa ginagawa niyo kung hanap ng buhay? Masaya pag nakakahuli, mas pag hindi nakahuli, malungkot. Meron na po ba kayong anak? Wala akong anak, sinusuporta ko yung magulang ko dahil ako lang po yung naasahan ng magulang ko. Sige, Dol, mamaya na, Dol. Kayo muna. Sabi na tayo. Tara, let's pray. Pray muna. Dasal tayo, dasal. Lord, maraming salamat po dahil nandito po kami sa gitna ng dagat at nagkaroon po kami ng chance para makasama sila kuya. Bless nyo sila, Lord, at i-bless nyo po yung kakainin namin. Panalangin ko, Lord, na marami kami mahuli. In Jesus' name we pray. Amen! Stop! Sa pagkain sa bangka ay hindi pwedeng babagal-bagal. At nang matapos ang pagkain namin, isa-isa na nilang inumpisahan ang pagtatanggal ng isda. Ito kasi ganito yung pamamaraan namin sa ano. Sabi niya lang namin sinigyan Nakakatuwa dahil sa unang arya namin ay meron na agad kaming nahuli. Hindi ganito ang kanilang araw-araw na buhay dahil minsan wala talagang nahuhuli. Tubig! Guys, kape tayo, kape. May toyo dito. Meron. Ayan! Boss, gawin ko na yung ice, caramel latte Lalagyan natin toyo, boss. Kaya doon nyo na makikita to Boss. Hey, bebe. Konti lang. Caramel latte. Boss, caramel latte. Banat. Sarap po. Sarap po. Nadali, boss. Sheesh! Guys, ito na yung nahuli natin. Ayan dami na ito. Dahil bago lang tayo dito ay mukha na talaga akong nadamihan sa kanilang nahuli. Ngunit sa araw pala na ito, para magkaroon ng sure na kita na halos nasa 700 pesos bawat isang mangingisda, kailangan nilang magkaroon na at least 15 na banyerang kabasi. Pusit! And as of the moment ay nakadalawang banyera pa lang kami. Ano sabi mo kanina, boss? Kailangan natin makarami kasi Para kumita ng maganda-ganda. Kaya na, lapit na rin. Bahay, kaurete. Ayan o. Ayan, lalo ito. dami, guys, nagtatalunan. Ayun, ang dami Wow! Sa pag-arya na to ay ang dami namin nakitang mga isdang nagtatalunan. Pero ang goal ay matrap namin sila sa mga lambat. Guys, tayo naman, magta-try tayo. Suotin natin yung guantes. Para saan to ya? Iwas tinik. Naayos na rin ulit yung lambat habang nagtatanggal ng isda. Kaya mamaya, pag ikot, pwede mo na ulit area. First one. 2 down. Ganito pala yung trabaho ng lolo ko. Guys, boss, nahilo ka, boss? Sakto lang, boss. Ano lang, Parang chillings ka na dyan, boss. nalobat lang yung pagkatao ko, boss. Sipag lang. Araw-araw sipag lang.
Kakatapos lang nilang magtanggal ng mga isda at pabiyahe na sana kami palayo. Kaso out of nowhere ay parang bigla na lang kaming sinusundan ng isang malaking barko. Guys, eto na. Hindi ko alam kung ano to. Nilalapitan kami ng... Hindi namin alam kung sino sila. Pero nang makalapit pa sila sa amin, ito pala ay ang mga Coast Guard. At dahil tuloy-tuloy na talagang kami ang iniilawan nila, nagdesisyon na si Renz na huminto at tuluyan ngang lumapit ang mga Coast Guard. Kabasi lang, sir. Kabasi. Hindi, sir, dadaan lang kami dito ay pupunta. Ay, pasensya, sir. Oh, saan ba kayo? Dito lang po, punta po kaming sa sementeryo. Ilaw kasi kayo. Sige po, pasensya na po. Ang dami pa ninyo. Alam niyo naman dito, maraming inakyat ngayon, di ba? Opo. Yes, sir, pasensya na, sir. Nakapailaw kayo ha. Opo. Pasensya na disturbo rin ha. Pero Sorry po. bawal kasi. Sige. Ilaw kayo, gabi, lalo't gabi. Hindi namin makita. Magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong hindi ako kinabahan. Dahil natakot din talaga ako. Dahil akala ko, huhulihin kami o may nagawa kaming mali. Pero ganun pa man, kahit may mga ganoong pagkakataon, kailangan pa rin ituloy ang hanap buhay. Malayo-layo rin ang aming biniyahe, ilang oras mula sa Navotas. Dito ay natatanaw na namin ang mga makukulay na ilaw ng gusali. Mga lugar kung saan ang karamihan ay nagpapalipas ng oras habang ang mga kasama ko ay naghahabol para makarami ng pwedeng mahuli. Doon ay may mga taong nagpapakasarap sa alon ng luho. Pero dito, sila naman ay sumusuong sa alon ng pangangailangan. Dali, paspasa na tayo. Pinakamarami namin patorya namin. Hey! Solid! Dami oh! Ito yung pinakamarami ngayon. Kailangan na to guys, mabilisan na. Dami guys, blessing! Thank you Lord! Parang ginto. Talagang parang ginto ang bawat isda na nakukuha namin. Sa pangatlong area na to ay madami-dami ang aming nahuli. Siya muna! Habang nag-aalis sila ng isda ay nagluluto naman si Renz ng aming kakainin ulit. Nakakuha din kasi kami ng iba pang uri ng isda na masarap din lutuin. Pero kain lang ng saglit ay nag-arya pa ulit sila para masulit ang pwesto kung saan kami nakakuha ng madami. Ito na guys! Huling area na namin to! Let's go! Let's go! Mahirap din ang pagtatanggal at pag-aarya ng paulit-ulit dahil oras din ang inaabot nito. Oh! Lala! Dami! Pero hindi nila ito alintana dahil ang motibasyon nila ay ang kanilang mga pamilyang nag-aantay ng kanilang kikitain. May dalawang paraan para maibenta to. Una, ibababa sa mismong bentahan ng mga isda o tinatawag na boulevard. O swerte ka kung meron kang makakausap na gusto agad itong pakyawin at nakikipagkita mismo ito sa dagat. At sa kaso namin ay meron nang nakausap si Renz. Eto na at nakarating na kami sa tagpuan kung saan papakyawin ang lahat ng aming mga nahuli. Dito ay unti-unting bibilangin kung nakailang balde ba kami. Bawat tabo ng isda ay mahalaga
para sa kakainin ng kanilang mga pamilya. Unti-unti na nga ding sumisikat ang araw. Alas 5:30 na sa mga oras na yan. Alas 4 kami ng hapon pumalaot at ngayon halos magka-14 oras na silang nagtatrabaho. Ganito ang araw-araw nilang buhay. Pero wala pa rin kasiguraduhan na magkakaroon sila ng disenteng kita ngayong araw. Sa kita namin yung araw sa 12 kalahati, sa 700 sa Banyera, 438. 438? Oo. Grabe, hindi pa naging 500, no? Oo, ay. Hindi, gagawin na natin 500 yan. Ay, sasakto na natin 500 yan partila lang. Para di rin sila pagod. Ang dami natin huli pero yung kita natin mababa pa rin. Kailangan 15 talaga pataas. 14 na oras, 4 na arya, walang tulog pero walang reklamo. At sa huli, ang perang iuuwi nila ay 500 piso. Oo, maliit ito kung titignan. Pero para sa kanila, ito'y may bigat. Bigat ng pagod, bigat ng responsibilidad, at bigat ng pangangailangan kailangan punan araw-araw. Dito ko naintindihan na ang pangingisda ay hindi lang hanap buhay. Isa itong paraan ng pananalig. Pananalig na kahit hindi sigurado ang dagat, kailangan ay may mauwi pa rin sila. Ang bawat lambat na hinila, bawat isdang nakuha, ay katumbas ng isang hapunan at isang sandaling maipapahinga ang isip ng isang ama. Salamat, Renz, at salamat sa mga mangingisdang nakasama natin, at salamat sa lahat ng mga mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Meron ka pa ba ko isa, no? Pangarap sa sarili mo? Siguro, ano na lang, matagoy yung anak ko. Hindi na para sa akin, para sa anak ko na lang.